في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. باب قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Okay, dito pa rin tayo sa ating libro, Kitab Tawhid. Dito tayo sa chapter na ito. Ang chapter, ang aya na ito sa Suratul Maidah. Kay Allah manalig kayo. يقول الله عز وجل Kayo mga manampalataya. Na. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب دائما نقولها، أقول لك توكل على الله. إيش معنى توكل على الله؟ Karaniwan na natin ito sinasabi palagi. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Magtawakkal. Sa lingwang Arabic, tawakkul. Ang salin dito, pananalig. Manalig ka. أقول لك توكل على الله، تخرج من البيت دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله. إيش معنى التوكل على الله؟ Yung dua ko niya sa paglabas sa bahay, sa pangalan ng Allah, ako ay nananalig kay Allah. Ano ang ibig sabihin ng tawakkul? Ang salin natin, pananalig. التوكل لغة توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. أقول لك شيخ سلمان أنا وكلتك على هذه المحلات حقتي، اعتمدت عليك في جلب المكاسب من هذه المحلات. طيب ضمنت القيام به، أنت خلاص قلت لي خلاص عندي، فضمنت القيام به. أنت الضامن. أنت الضامن، نعم. واعتمدت فيه عليك، خلاص اعتمدت عليك. ويقال ووكل فلان إذا استكفاه، خلاص يعني أنت تقول لي وكل فلانا أي إذا استكفاه، يعني أنت تقول لي خلاص هذه عندي، أنا أشوف لك المحلات. طيب إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أنا أعرف أنك تستطيع الفعل هذا، أو عجزا عن القيام به بنفسي، أنا ما أقدر مشغول. العاجز. إيه. وهو كافي. أنت عاجز. نعم. ووكلتك. نعم. وأنا كافي. وأنت تكفيني. نعم. Okay, yung pagkahulugan muna, ayon sa lingwahe, ang pananalig, ayon sa lingwahe, ipinagkatiwala mong isang bagay sa isang taong magsasagawa nito. Halimbawa, ipinagkatiwala ko ang gawain ko kay Pulan. Okay? Ibig sabihin, sa kanya ako nagtiwala. Sa kanya ako nagpakanlong kasi siyang may kakayanan. Umaasa ko sa kanya. Isang mga halimbawa, ipinagkatiwala ni Pulan, nagtiwala si Pulan kay Pulan. Ibig sabihin, siya ay naniniwala na ang taong itong kanyang pinagkatiwalaan ay mayroong kakayanan. Nagtitiwala siya na ang taong itong kanyang pinagkakatiwalaan ay mayroong kakayanan sa isang bagay at alam niya na siya ay walang kakayahan. Dahil sa walang kakayahan, pinagkatiwala mo ito sa mayroong kakayahan. Sa halimbawa, binigay pa niya, halimbawa, pinagkatiwala ko sa iyo ang negosyo ko, anumang kikitain ng negosyo, ipinagkakatiwala ko sa iyo, sapagkat wala akong kakayanan na pangasiwa ng negosyo at alam ko na ikaw ay mayroong kakayahan. Kasi may tiwala ako sa iyo. Na. هذا التعريف الأول في اللغة. التعريف الثاني التوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك. Isa pang kahulugan ng tawakkul, ito daw ay paglalantad ng kawalang kakayahan. At nagtitiwala ka o umaasa ka, nananalig ka sa iba maliban sa iyo.
ikaw na nagtitiwala, inilalantad mo wala kang kakayahan. Ang pinagkakatiwalaan mo, may tiwala ka sa Kanya na siya ay mayroong kakayahan na. طيب التعريف الثالث نقول ووكل فلان فلان أي وكله أمره إليه يستكفيه إياه فربما يكون لضعف في الموكل وربما يكون ثقته بالكفاية يعني ليضعف الموكل أيوة. يعني الموكل نفسه أيه يعني أنا ليه أوكلك نعم لا لأني ضعيف نعم وأثق فيك Pangatlong kahulugan daw ng tawakkul, halimbawa, ipinagkatiwala ni Pulan o nagtiwala si Pulan kay Pulan, nangangahulugan na ipinagkatiwala niya yung kanyang gawain doon sa taong ipinagkatiwalaan niya sapagkat alam niya na yun ay may kakayanan. Pare-pareho lang ang mga kahulugan. At yun ay pagkilala na si Pulan na nagtiwala doon sa kanyang kapwa na si Pulan ay siya ay maaaring walang kakayahan doon sa pangalawang kahulugan, pero dito sa pangatlo maaaring kahinaan at ang kanyang pinagkakatiwalaan ay may kakayahan na. طيب اصطلاحا قال ابن جرير الطبري رحمه الله والصواب في حد التوكل الثقة بالله تعالى طيب الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه في الأمور والاعتماد في الأمور عليه وتفويض كل ذلك إليه بعد استغراق الوسع في السعي يعني استفراغ بذل الأسباب نعم. Sa istilah, ibig sabihin sa kahulugan ng terminolohiyang ito na pang-Islamic, sinabi ni Ibn Jarir, ang tama daw sa kahulugan ng tawakkul, ito ay ang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at pananalig sa Kanya sa mga bagay-bagay patungkol sa buhay mo. At ipinagkakatiwala mo sa Kanya ang bagay na ito pagkatapos na ginawa mo na ang iba't ibang mga asbab. Natalakan na natin ang word na asbab. Plural ng sabab. Ibig sabihin mga pamamaraan, mga gawain, ginawa mo na ang lahat. طيب قال ابن رجب من علماء السلف صلى الله عليه وسلم كل رحمه قال هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها وكلة الأمور إليه توكل الأمور إليه كلها إليه وتحقيق الإيمان ما هذه وكلت وكلة الأمور يعني خلاص توكل أمورك ليست مربوطة وكلة الأمور إليه طيب وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه عز وجل. Sinabi naman ni Ibn Rajab, isa yan sa mga scholar ng Salaf. Ang tawakkul daw, ito ay ang tapat na pananalig ng puso kay Allah at paghahangad ng mga kinabangan mula kay Allah at paghadlang sa anumang mga napapipinsala na kabilang sa mga bagay-bagay sa mundong ito at saka sa akhirah. Halimbawa, wukilat al-umur. Okay, ipinagkatiwala ang mga bagay na ito lahat sa Kanya at pagsasakatuparan ng iman, pananampalataya, na siya
na walang nakapagbibigay at walang nakakapaghadlang at walang nakakapinsala at walang nakapagpapakinabang maliban lamang kay Allah. Ulitin ko, ipinagkatiwala ang lahat ng mga bagay sa Kanya. Ito ay pagsasakatuparan ng iman na walang nakapagbibigay at walang nakapagkakait o walang nakapaghahadlang, walang nakapipinsala at walang nagpapakinabang maliban lamang kay Allah. شوفوا يا اخوان هنا يقول وتحقيق الايمان بانه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه عز وجل. خلاص يخرج من قلبك كل تعلق بالمخلوقين. Nilagyan na ng linya ang katuparan daw ng pananampalataya. Nang ibig sabihin, lahat ng mga pagtitiwala, pananalig sa mga nilikha lamang, tinanggal mo sa iyong puso sapagkat walang nakapagbibigay, walang nakapagkakait o nakapaghahadlang, at walang nakapipinsala at walang nagpapakinabang maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. من حقق هذا الأمر اللي هو الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل، هل يكون في قلبه مكان لبشر لمخلوق؟ Kapag naisa katuparan daw ng isang tao ang pananampalataya na ito, na walang nakakapagbigay at walang nakakapagkakait, walang nakakapinsala, walang nagpapakinabang maliban lamang kay Allah, may matitira pa bang kuwan? May matitira pa bang pananalig doon sa mga nilikha lamang maliban sa kay Allah na tagapaglikha? مستحيل يكون في مكان. Wala na. لذلك شوف الرسل بإذن الله عز وجل نأخذ الآيات اللي ذكروا فيها التوكل. إبراهيم عليه السلام وهو يقذف في النار أتاه جبريل قال لك حاجة؟ قال أما منك فلا، أما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. خلاص حقق الإيمان هذا. Kaya makikita natin lahat ng mga propeta, inshallah matatalakay natin ito, yung mga tawakkol ng mga propeta kagaya kay Ibrahim a.s. nang siya ay tinapon doon sa pugon no, tawag no? Sa pugon ng apoy. Nagpakita sa kanya si Anghel Jibril. May kailangan ka ba sa akin? Sabi niya, sa iyo wala akong kailangan, pero kay Allah meron akong pangailangan. لذلك لما أقول لك يا أمير توكل على الله في الرزق، هل القلب يكون فيه المخلوق مكان؟ مستحيل. خلاص تخرج من بيتك وانت تعلم أنه لا يعطي ولا يمنع ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن هؤلاء البشر كلهم أسباب. إن شاء الله عز وجل جعل هذا سبب يكون في رزقك، وإن لم يشأ لم يجعل. Kunyari, sinabi kay Amir, magtawakkal ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga kabuhayan mo, hanap buhay mo. Bakante ang kanyang puso ng mga pagtitiwala sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga alinman sa kanyang mga nilikha. Bagkos, tingin lamang niya sa mga mga nilikhang ito, sila ay mga asbab lamang. At ang nagbibigay ng mga asbab na ito, kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك لو خرجت من بيتك وجدت سبب من أسباب الرزق المحرمة مستحيل أن تقدم عليه. Halimbawa, pag lumabas ka sa bahay kasi kay nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, may nakita ka sa labas na mga paraan para magkaroon ka ng kabuhayan, pero ang paraan na yun ay haram. Hindi mo yun gagawin kasi kaya ikaw ay mayroong tawakkul, pag pananalig kay Allah. طيب هذا تحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سوى الله. لذلك الإمام أحمد رحمه الله قال هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين. لا يدخل في قلبك استشراف للمخلوقين، تعلم أن هؤلاء المخلوقين كلهم أسباب، لكن لا يكون في قلبك إلا الله عز وجل. Kapag natupad ang iman, yung ating pananampalataya na walang nagbibigay, walang nagkakait, walang nagpapakinabang, walang nakakapinsala maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, sinabi niya na ito daw ay lubusang pagputol
pagputol sa yung pagdakila sa mga nilikha. Sa mga nilikha na ang mga yun ay may kakayanan na makakapinsala sa iyo, tinanggal mo na yun. May kakayanan na makapagbigay sa iyo. Kasi doon sa taas, na ipatupad mo na ang pananampalataya. Na si Allah lamang ang nakapagbibigay, siya lamang ang nakapagkakain, siya lamang ang nakapinsala, siya lamang ang nagpapakinabang. Lahat ng mga nilikha sa mundong ito ay mga paraan lang, mga asbab lang. قال ابن القيم كذلك في تعريف التوكل قال التوكل عمل القلب. طيب. Sinabi man Ibn al-Qayyim rahimahullah na ang tawakkul daw ay gawain ng puso. وعبوديته اعتمادا على الله. At ito ay pagsamba sa Kanya bilang pananalig kay Allah. وثقة به. At pagtitiwala sa Kanya. ذكر كلام هنا ما ذكره أحد قبله. قال ورضاه بما يقضيه لأنه قد يقضي شيء تنظر إليه أنه شر. طيب لا، هنا من التوكل رضاه بما يقضيه لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه. Yung nilagyan niya ng linya, hindi binanggit doon sa naunang mga pakahulugan ng sa naunang mga salaf. Sabi niya, ulitin natin ha, ang tawakkul daw ay gawain ng puso at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang pananalig kay Allah at pagtitiwala sa Kanya. Pagpapakanlong sa Kanya at ito daw ay kaluguran. Kaluguran o pagkalugod natin sa anumang Kanyang itinadhana, sa anumang itinadhana sa mga gawain niya na yun ay nakasasapat. At ito ay mabuti niyang pagpili. Anumang itinadhana na yun, ito yung pinakamabuting pagpili na ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa Kanyang alipin. نعم شيخ. قال مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها يعني بذل الأسباب. Ngayon, dinugtong pa rin niya kalakip ng pagkalugod nito sa anumang itinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kalakip pa rin yung pagsasagawa ng mga asbab. Pagsasagawa ng mga kadahilanan na. هون جبت لكم كثير من التعريفات. ليه؟ لأن في كل تعريف في حاجة لا تجدها في التعريف الذي قبله. Maraming mga pakahulugan ang ibinigay ng mga scholar na halos magkakapariho pero ang iba ay mayroong karagdagan na wala doon sa ibang mga pakahulugan. طيب ليش؟ عشان تتكون عندنا صورة كاملة عن التوكل. Upang magkaroon tayo ng kumpletong para bang paglalarawan, ano ba ang kahulugan ng tawakkul? التعريف السهل اللي يهمنا ويجب عليكم أن تحفظوه هو هذا التعريف. هو اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب. Ang pinakabuod at pinakamahalaga na pakahulugan ng tawakkul, yung pananalig ng puso kay Allah, kalakip ang pagsasagawa ng mga asbab. Asbab na alinsunod sa batas. Sinasabing alinsunod sa batas kasi pagka lumabas ko niya, may nakita kang mga paraan, yun pala ay haram. Kaya laging alinsunod sa batas na. طيب الآن لما أقول لك ولا وأنت خارج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله، يجب عليك أن تستشعر إيش؟ أني ضعيف فقير. طيب لأنه قلنا لضعف الموكل، أنا إنسان ضعيف وفقير. وكذلك أعتقد أن الله عز وجل القوي الغني. Kaya kapag lumabas tayo sa bahay, nang binabangkit natin yung dua, Bismillah tawakkaltu ala Allah, yung
alam natin, kinikilala natin, nararamdaman natin na tayo ay mahina, walang kakayanan, at siya Allah ang makapangyarihan, may kakayahan na. طيب نبدأ نضيفها هذه نقول التوكل هو اعتقاد الضعف والفقر من الموكل واعتقاد الغنى والقوة في الله عز وجل. تستطيع؟ نضيفها. Na. Kaya dito sa paghulugang ito, dito natin na ang pagtawakkol dito ay ang pananalig doon sa pinagkakatiwalaan na ang nananalig, ang feeling niya, mahina siya. O kaya wala siyang kakayahan at ang kanyang pinanaligan ba? At ang kanyang pinanaligan, isip niya na yun na ang mayroong kakayanan. Di kagaya sa kanya na mahina, walang kakayahan. Kaya ang karagdagang pakahulugan, ang tawakkol na ito ay ang paniniwala sa lakas at kakayahan. Ni Allah subhanahu wa ta'ala at kahinaan at lakas at kayamanan. Lakas at kayamanan, ito paniwala sa lakas at kayamanan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang paniwala sa kahinaan at pagkamahirap ng isang nananalig pang tawag doon, buwakil. Ng isang nananalig o nagtitiwala. Ulitin ko. Ang tawakkol, ito ay ang paniniwala sa lakas at kayamanan o yaman ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang paniniwala na ikaw na nagtitiwala, na ikaw na nanalig ay mahina at mahirap na nangangailangan na. طيب قال سعيد بن جبير التوكل لذلك قال سعيد بن جبير التوكل نصف الإيمان. Kaya sabi ni Zaid ibn Jubair, ang tawakkul daw o ang pananalig ay kalahati ng iman. ايش دليله انه نصف الايمان؟ Ano kaya daw ang kanyang dalil? كنتم مؤمنين. قال هذا هو الدليل. هذه دليل، لكن دليل سعيد بن مسيب انه نصف الايمان. هنا تظهر انه من الايمان انه لا يتوكل على الله الا المؤمن. طيب لكن انه نصف الايمان. Okay, dito sa aya na ito, na ang mga nanalig ay mga mananampalataya lamang. Pero saan ang dalil patungkol doon sa sinabi ni Said bin Jubair na ang tawakkol o ang pananalig ay kalahati ng iman? قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. نصف عبادة والنصف توكل، لأن من التوكل من اسماء التوكل الاستعانة هي توكل على الله عز وجل. Yung dalil doon sa Suratul Fatiha, Iyaka na'budu, sa iyo lamang kami sumasamba. Nasta'in, nagpapatulong, yun ay tawakkul. Kung bakit tayo patutulong sa Kanya kasi tayo ay nanalig sa Kanya. طيب ما هي أسباب قوة التوكل؟ Ngayon, ano daw yung mga dahilan o paraan para sa paglakas ng pananalig? طيب أول دليل قوة التوحيد. من أسباب التوكل يكون عنده توحيد قوي خاصة في أسماء الله وصفاته. Ang unang dahilan daw sa paglakas ng tawakkul ay ang kaalaman sa tauhid, lalong-lalo yung ating kaalaman sa mga sifat, sa mga katangian at mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. طيب لما يقرأ مثلا يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، فهل يتكل في الرزق على أحد من المخلوقين؟ مستحيل. Kanya kapag alam natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ang gumugugol sa lahat ng ating mga pangailangan,
manalig pa ba siya sa iba pa maliban kay Allah? لما يعتقد أن الله عز وجل إذا أراد أمر قال له كن فيكون، هل يتكل على غير الله عز وجل؟ Kaya kung alam natin at pinaniniwalaan natin na si Allah ay makapangyarihan, anumang gusto niya sa mundong ito, sabihin lang niya, kun, fayakun. لما يعتقد Mananalig sa iba pa. أن الله عز وجل حي لا يموت، هل يتوكل على غير الله عز وجل؟ Kung alam natin, nakatangian ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya'y buhay at hindi namamatay, manalig pa ba tayo sa iba bukod sa Kanya? طيب. اثنين من أسباب قوة التوكل الإيمان بالقضاء، الإيمان بالقدر. طيب يا أخوان. Okay, pangalawa daw na dahilan sa paglakas ng tawakul ay ang pananampalataya sa al-qadar at qada. ليش؟ لأن الذي لا يؤمن بالقدر لن يتوكل على الله عز وجل. Dahil ang hindi naniwala daw sa qadar o pagtatakda, hindi siya magtawakkul, hindi siya manalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ يقول أنا توكلت على الله وبذلت الأسباب ولم يرزقني الله. Bakit daw? Kasi halimbawa, naligaw kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa ko naman ang lahat, pero hindi naman niya ako biniyayaan. طيب لذلك ابن القيم ايش يقول هنا؟ ورضاه بما يقضيه Kaya, لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده. kaya nilakip dito ni Ibnul Qayyim rahimahullah sa pakahulugan ng tawakkul, yung pagkalugod daw sa anumang itinadhana sa Kanya. At pinaniniwalaan natin na ang anumang iniloob niyang mangyari sa atin, ito ay ang mabuti niyang pagpili na yun ang mabuti para sa atin. طيب هنا يقول وحسن اختياره لعبده. At mabuting pagpili niya para sa kanyang alipin. لأن أمر الله عز وجل كله خير، عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير وليس ذلك إلا لمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. Kaya doon sa ating paniwala sa pagtatakda o tadhana, ano man ang nangyayari sa atin, alam natin na yun ang pinakamabuting pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Kaya nga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na napakamangha daw ang buhay ng mga mananampalataya. Dumabo man sa kanya ang sakuna, siya ay nagtitis. Dumabo man sa kanya ang biyaya, karangyaan, kabutihan, siya ay nagpapasalamat. Mabuti man o masama, lahat ay mabuti para sa kanya. لأن الله عز وجل قد يمنعك لمصلحة لك وأنت لا تعلم. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring ipagkait niya sa atin ng isang bagay, yun ay mabuting pagpili niya para sa atin kasi nakakabuti yun sa atin. أنا بعطيكم مثال ولله المثل الأعلى. ابنك الصغير إذا مثلا طلب مال، طلب 1000 2000، هل تعطيه؟ مستحيل انك تعطيه. طيب ليه منعته انت؟ لماذا منعته من هذا المبلغ وانت تستطيع ان تعطيه؟ عندك مال تعطيه. Halimbawa, yung maliit mong anak na wala pang kabuwang-buwang, humingi sa'yo ng pera, kunyari, malaking pera hinihi sa'yo. Halimbawa, 2,000 riyal. Bibigyan mo ba? منعته لماذا؟ لمصلحة له. Pinagkaitan mo kasi para sa kanyang kabutihan. Hindi naman niya kailangan. فأنت أحسنت اختيارك لابنك. Kaya doon sa pagkahulugan ni Ibn Qayyim rahimahullah, ang kanyang pagpili ay mabuti. Kaya kagaya sa'yo, bagaman sa misa sa Quran, si Allah ang walillahil mathalul a'la. Ano ba ang salin nun? Kasi Allah ang hindi natin pwede siyang mahalin tulad sa atin, bagaman dito paghalin tulad lamang, na ang tao, kunyari, ikaw na tatay, ang pagdedesisyon mo, alam mo na yun ang mabuti na pagpili para doon sa anak mo. تحمل ابنك إذا مرض للمستشفى ويأخذ إبرة وهو يصيح وأنت تعطيه إياه، هو يظن أنها شر هذه الإبرة، لكن أنت لحسن اختيارك له تعلم أنها خير له. Kunyari, yung anak mo, pinilit mo, dalhin doon sa ospital, alam mo na, ayaw niya na magpa-injection, naghihiyaw,
Pero pinipilit mo sapagkat alam mo na ang pagpili mo na yun, ang decision mo na yun ay nakabuti sa kanya. Bagaman siya akala ng anak mo na yun ay masama yun. Kasi sinasaktan mo siya. فقد يمنعك الله أمر وهو خير لك وأنت لا تعلم. Kaya maaaring ipagkaitnala sa atin ang isang bagay, yun ay mabuti niyang pagpili kasi yun ang nakabubuti sa atin. Samantalang tayo hindi natin alam. لذلك يا أخوان الخيرية في الآخرة وليست في الدنيا. Kaya lahat ng mga kabutihan sa akhirah, hindi dito sa mundong ito. طيب فلما تؤمن بالقضاء والقدر تعلم أنك لما توكلت على الله عز وجل في مسألة الرزق ولم ترزق أن هذا خير لك وأن الله عز وجل كفاك. Kaya dahil sa pananampalataya natin sa tinatawag na pagtatakda o tadhana, hangad natin na magkaroon ng isang kabuhayan pero hindi natin nakamtan, sinasampalataya natin yun ang mabuting pagpili ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. ثلاثة المطالعة في سير المتوكلين. Pangatlo daw, yung pag-aaral natin sa buhay ng mga sinaunang mga tao na nananalig. وخاصة الأنبياء. Lalong-lalo ang mga propeta. بإذن الله عز وجل ستأتينا. At inshallah, yun, nabanggit na natin na ating matatalakay sa ang tawakkul ng mga propeta. طيب معرفة فضائل التوكل وستأتينا إن شاء الله كذلك. من أسباب قوة التوكل معرفة فضائله أن الله عز وجل يكفيك، أن الله عز وجل يبلغك ما تريد. Ang pang-apat nito, yung kaalaman sa mga kahigtan o kahalagahan ng tawakkul. طيب كثرة الدعاء من الله عز وجل يجعلك من المتوكلين. Panglima, yung madalas na pagdudua, madalas na pananalangin. اللهم إني Ang madalas na pananalangin, ito ay nagtuturo sa atin ng tawakkul. طيب أنا الآن أريد أن أوكل الشيخ سلمان على أموالي. Kunyari ako, gusto kong pagkatiwalaan si Salman ng aking mga yaman. هل هذا جائز؟ Yun ba ipinahintulot? نعم. جائز. طيب لو توكلت على سلمان. طيب الفرق بين التوكيل والتوكل. التوكل عمل قلبي، هذا يكون لله عز وجل وليس لأحد غير الله عز وجل اللي هو القلب. والوكالة عمل ظاهر، يعني الشيخ سلمان سبب في إدارة تجارتي، لذلك نقول الوكالة تكون فيما يقدر عليه الإنسان. اللي يقدر عليه الشيخ سلمان، الشيخ سلمان محاسب جيد فيستطيع أن يحسب لي الإيرادات الداخل الخارج. Okay. Pinaliwanag na dito yung kaibahan ng tawkil at saka tawakkul. Tawkil at saka tawakkul. Ang tawakkul o pananalig, yun daw ay gawain ng puso. Gawain ng puso. At ang yung pinagkatiwalaan, ito yung gawaing lantad, yung mga pamamaraan o mga asbab. Ang tawakkul, kung ikaw ay nananalig sa tao, puso. Wallahi, صعب أن أشرح الفرق بين التوكل والتوكل. اشرح ببساطة. طيب أبسطها. التوكيل هو بذل سبب. نعم. أن تكون مجرد سبب ليس لك في القلب شيء. نعم. Okay. Yung tawkil, ang problema sa ating salin, ang tawakkul pananalig.
na kung saan kalakip doon yung paniniwala ng puso doon sa kanyang pinananaligan. Samantalang ang tawkil, kunyari, iwan ko anong dapat na salita natin, kunyari, pinagkatiwalaan ko si Amir ng aking negosyo kasi nagtitiwala ko sa kanya, sa kanyang kakayanan at ako ay walang kakayanan. Mas magaling siya. Mahina ako sa bagay na yun. Pero wala doon yung tawakkul na nasa puso. Ano kaya ba? Ano? Sa ating lingwahe. طيب فأعتقد Yun ay mga gawa, yun ay mga asba-asbab lang. Oh. فأعتقد أن الشيخ سلمان مجرد سبب. أنا أعتمد في تجارتي وفي كسبي على الله عز وجل، وهناك أسباب من أسبابها العمال، وأوكل سلمان عليه، فسلمان مجرد سبب. لا أعلق إن سلمان هو الذي سيأتيني بالرزق، لا، الشيخ سلمان مجرد سبب. إن شاء الله عز وجل جعله سبب في الرزق حقه، وإن شاء عطله عن هذا. Okay, ulitin natin yung kaibahan ng dalawang salitang ito. Ang tawakkul, yun ang pananalig na ng puso. Kunyari si Sheikh Said, ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang negosyo kasi alam na mayroon akong kakayanan doon sa pamamahala ng kanyang negosyo, sa kanyang mga tauhan. Yun ay ang pagtitiwala niya, yun ang tinatawag na tawkil sa akin. Tawkil, hindi tawakkul. Ang pagtitiwala niya sa akin na may kakayanan doon sa pamamahala ng kanyang negosyo, yun ay kabilang lamang sa mga asbab. Kabilang lamang sa mga asbab upang makamtan yung hangad niya na hindi niya kaya magawa kasi mahina siya at ako alam niya na mayroon akong kakayanan. Pero wala doon ang tawakkul na sa akin siya, nandoon ang paniniwala niya na sa akin lamang naka-independyente ang success ng kanyang negosyo. Sa dalawang kanyang tawakkil at tawakkulan na tayo. Mayroon siyang tawakkul kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero ginawa niya yung asbab. طيب. يعلم أن هذا الوكيل مجرد سبب لا يعلق القلب به. إن شاء الله عز وجل جعله سبب، وإن شاء عطل هذا السبب. مثل الدواء، أنا أعتقد أن الشافي هو الله عز وجل، والدواء هذا مجرد سبب في الشفاء، فإن شاء الله عز وجل جعله شفاء، وإن شاء عطله عن السبب. Kaya yung kanyang pananalig o tawakkul niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa lamang niya ako na isa sa mga paraan, mga asbab, na maaaring ipagkait ni Allah subhanahu wa ta'ala ang hangad niya doon para sa business, maaaring tagumpay, maaaring failure, kagaya din doon sa gamot. Kunyari, pinagamot mo ang iyong anak, ang tawakkul o pananalig mo ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring ang gamot na yun ay hindi naman talaga angkop doon sa sakit, kaya hindi ka gumaling, o kaya maaaring gagaling, yun ay sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa maling salita, yung ating tawakkul ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang magtawkil tayo, yun ay mga asbab. طيب، في أي سؤال على التعريفات هذه؟ Okay, mayroon daw paglilinaw daw sa mga pakahulugan ito. Mga kahulugan lang ang nakalakay natin ngayon. تبغون نعيد؟ نعيد؟ أنا هذا ما حصل. Lord, that marah. 1000. نعيد؟ Ano daw, ulitin natin yung mga pakahulugan? طيب، خلاص عرفنا. أنا لما أقول توكلت على الله خارج من بيتي أقول توكلت على الله، أعتقد اعتقاد لا شك فيه أن الله هو الغني القوي، وأني أنا الضعيف الفقير، مع بذلي للأسباب. إن كنت أبغى رزق، إن كنت أبغى أبحث عن شفاء، أبذل الأسباب. لكن أعتقد مجرد أني أقول توكلت على الله ثقة في الله عز وجل، وأن الله هو الغني
الذي على كل شيء قدير وأني أنا الضعيف الفقير الذي لا أستطيع أن أفعل شيء. Kaya kapag tayo'y nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo naniwala na si Allah ang may kakayahan sa lahat ng bagay. Siya ang mayaman, samantalang ako ay mahina at mayroong pangangailangan. Mahirap at mayroong pangangailangan, pero kalakip ang gawa. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه وكذلك أخبرنا أنه من أذكار الصباح والمساء حسبي الله لا إله إلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله. قال ولا تكلني، لا تجعلني أعتمد على نفسي طرفة عين. شوف طرفة العين قد تكون أقل من الثانية. ليش؟ لأن الله عز وجل لو ترك، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لو تركه طرفة عين هلك لضعفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني، لا تجعلني أعتمد على نفسي أو غيري، اجعل اعتمادي وثقتي بك وحدك لا شريك لك. Ito yung dua. Nakita nyo? Pakihan natin. Ang liit pa rin. Lagyan natin sa Word. Ayan, malaki na. Ito yung ito yung dua. Kami lang ito sa mga adkar ng umaga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. O ikaw na buhay, ikaw na tagapagpanatili, sa pamagitan ng iyong awa ako ay nagpapasaklolo. Isaayos mo po ang pamumuhay ko, lahat ng ito. At huwag mo akong hayaang manalig sa sarili kong kakayanan. Kahit kisap mata. Isang kisap mata tao, ganyan, no? Ibig sabihin na kahit isang segundo man lang dito sa huling, na wag niya tayong hayaan na tayo ay manalig sa sarili nating kakayanan ng kahit kisap mata laman lang. قال توكل عبادة قلبية محضة ما يقال كذا. لا يقول ما يجوز. وبعضهم قال لا ما في شيء. كثير من أهل العلم كرهها قال لا يجوز. May? Aha. Ha. Ngayon, ang tanong ko lang is, halimbawa may gusto na Muslim na sumakay, tapos nagdasal sila na mag-i-save yung kami nila papunta doon. Ha. Ngayon, nag-crash. Ha. So ano ba yung pinimig pa yung dasal nila? Kasi nag-crash yun, namatay sila na sunog. هل سمعت خبر عن طيار الهند سقط؟ أي نعم. أكيد في الطيارة ركاب صالحين أو يتوكلون على الله، يدعو الله أن ينجيهم من هذه الكارثة. طيب. ولكن مع الموت هل الله سبحانه وتعالى لم يستجب لدعائه؟ احنا شو قلنا هنا؟ قلنا هنا ورضاه بما يقضي. الله عز وجل قضى انهم يموتون. لعل هذا الرجل لما مات في الطائرة طيب مات على الإسلام، لو بقى لعله يرتد عن الإسلام. فالله عز وجل علم ما هو صالح له وحسن اختياره لعبده فاختار له هذه الميتة. كذلك رجل يخرج من منزله بسم الله توكلت على الله يصيبه حادث فيظن انه شر
لا خير. لذلك عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير. Kaya yung kasagutan pa rin yan doon sa pakahulugan ni Ibn al-Qayyim rahimahullah na anumang nangyayari sa atin, ano naganap sa atin, kalugdan natin, tangkapin natin. Kasi yun ang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala at dinugtong niya doon, yun ang maputing pagpili ni Allah para sa iyo kung ano mang nangyari sa iyo. Kaya yun ang sinabi ng propeta na ang pamumuhay ng mga Muslim ay nakakamangha kasi lahat ay kabutihan. Dumating man sa kanya ang hirap o kaya marangyang buhay, pareho lang na mabuti para sa kanya. Halimbawa, maaaring kung humawa pa ang kanilang buhay, baka makagawa pa sila ng mas matitinding mga kasalanan o maaaring maging murtad. Kaya si Allah ang mas nakakaalam. Kaya sa palatandaan palagi natin, anumang nangyayari sa ating buhay, yun ay mabuting desisyon o pagpili ni Allah para sa atin. Yun ang itinakda niya. طيب في دعوات كثيرة من أناس يسمونهم اسمهم تطوير الذات. تعرف البرامج حقتك دائما يقولون ثق بنفسك، اعتمد على نفسك. هذا ما يجوز الكلام. يجب إظهار الضعف والفقر إلى الله عز وجل، وراح بإذن الله عز وجل تأتينا أدلة نرى من الأنبياء عز وجل عليهم السلام كيف أظهروا الضعف والفقر إلى الله عز وجل. Kung mapasin nyo, kahit sa YouTube, sa Facebook, may mga post patungkol sa, may mga libro na sinulat, o kaya kung paano daw develop mo ang iyong sarili, paano ka magiging, maging successful, hanggang sa ikaw ay magtitiwala, mayroon kang tiwala sa iyong sarili. Sa atin, mali yun kasi kabaligtaran sa atin. Tayo, ang tiwala ay kay Allah subhanahu wa ta'ala palagi. Di ba maraming mga ganong mga topic? Kasi sabi nila na, kung kinaya ko, kaya Kaya sa atin, yung kakayanan palagi, itinuturing palagi natin na tayo ay mahina at lahat pinagkakatiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. لا نقدر والله ما باقي شيء. parang باقي دقيقتين 3 دقائق. may observation ako na لا سهلة pero الأسبوع الجاي. pero may mga pagsikap pero ang hirap. Kala na yun كترمينال كسالى أغنياء وكثير من المجتهدين فقراء. ولماذا؟ طيب كثير من شوف يا شيخ من الإيمان بالقدر. طيب أن تؤمن أن الله جعلك قد يكون جعل شكلك غير جميل، جعلك فقير. طيب هذا من الإيمان بالقدر، أن تسلم وتعلم أنه خير لك. وأخبرتك وضربت المثال بابنك الصغير، تمنع من أشياء أنك تعلم إذا أخذها أفسد. فقد يريدك الله عز وجل فقير، ويوم القيامة الله غني. يا أخوان الميزان دائما ميزان المسلم والمؤمن القيامة الآخرة. انظروا إلى الأنبياء كلهم، في أحد منهم ملك؟ هو سليمان عليه السلام فقط. لكن كل الأنبياء ابتلوا وأوذوا. طيب في الآخرة هم أسياد البشرية. فالواحد لا ينظر إلى الدنيا. والله يا أخوان ترى قد يكون الإنسان غني عنده أموال وعنده كذا، لكن ما عنده سعادة ولا يجدها. قد يكون إنسان فقير والله يجد السعادة. Kaya palagi sa ating paniniwala yung tadhana o qadar, yung pagtatakda
ano man ang nangyayari sa buhay natin, yun ay itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kunyari, itinakda kang pangit, samantalang ako pogi naman. Itinakda kang mayaman, samantalang ako mahirap. Lahat ng mga iyon ay kabutihan sa atin. Kunyari, lahat ng mga propeta ay mga mahirap. Maliban lamang kay propetang Sulaiman, siya'y hari at pinakamayaman. At lahat ng mga propeta nagdanas ng iba't ibang mga pagsubok, kahirapan. Samantalang doon sa akhirat, sila ang pinakamanga mayayaman. Kaya ang pinakapamantayan daw palagi nating mga Muslim, hindi yung buhay dito sa mundong ito, kundi yung akhirat palagi. Syurot. Okay. Kala lidalika at-tawakkul min syurut al-iman. نعم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Kaya ang tawakkul o pananalig nito, kabilang ito sa mga conditions, sabi ni Brad, ng ating pananampalataya. Dahil sinabi ni Allah, kayo ay magtawakkal, kayo ay manalig kay Allah kung kayo ay mga mananampalataya. والله يا إخوان إن الإيمان ما يعدله شيء في الأرض، لا نساء ولا بنين ولا قناطير مقنطرة من الذهب والفضة أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السجن يقول له اللي معاه ما يفعل أعدائي بي، إيش يبغون يسوون في أعدائي؟ سجني كان بيحطون في السجن خلوة، أجلس أصلي وأقوم وأذكر الله عز وجل، وإن كان قتلوني شهادة. ماذا؟ سجني خلوة. نعم. وقتلي شهادة. نعم. وإخراجي من بلدي يعني النفي. نعم. قال سياحة. شوفوا يا إخوان الإيمان كيف خلى هذا البلاء. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. أي. خلى البلاء هذا ولا شيء. Kaya ang pamantayan palagi ng mga Muslim ay ang akhirah. Kagaya kunyari kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, nang siya'y kinulong. Sabi niya, kung ikulong man nila ako, ang pagkakulong ko, kauntin na nyo na parang ako ay, alam niyo yung mapag-isa. Uzla. Kung ako man ay patayin nila, ang kamatayan ko ay shahada. Kung itapon man nila ako, tapon ang tawag doon, no? Itapon sa ibang lugar. Ano ang tawag doon sa lingwahe natin? Exile. Anyari. Yun ay katumbas lamang na ako ay parang nagtutur. Nagtutur lamang daw siya. Kasi ibig sabihin, lahat dito sa mundong ito ay walang kabuluhan kumpara sa akhirat. Ikaw man ang pinakamayaman, o kaya ikaw man ang pinakamahirap, walang kaibahan. Pareho lang. قيصر يقول لأبي سفيان أيرتد منهم أحد سخطة على دينه لأن الدين مو عاجبه؟ قال لا. إيش قال له؟ قال فذلك حلاوة الإيمان إذا لامست بشاشة القلب. يعني الصحابة كانوا في ضيق وفي هم ما يعلموا إلا الله عز وجل، هم الوحيدين في الأرض مسلم والبقية الأرض كلهم مشرك، وثبتوا وصبروا. ليش؟ ذاقوا حلاوة الإيمان. Kung imagine natin, yung mga sinaunang mga Muslim na mga sahaba, kukunti lang sila. Sila lang mga Muslim sa buong mundo at lahat ay mga kufar. Lahat ay mga kufar. Pero sila ay nagpakatatag sa kanilang pananampalataya, nagsumikap. Kasi lasahan, anong tawag dito? Nalasap. Nalasap nila ang tamis ng iman, ng pananampalataya. والله ما يعدل شيء يكون المؤمن يطبق قوله رضيت بالله ربا. ايش معنى رضيت بالله ربا؟ ايش معنى رضيت بالله ربا؟
Kabilang yan sa ating mga adkan. Tawag dito, billahi rabban, ako ay nalulugod kay Allah bilang Panginoon. Ano daw sabihin ng bilang Rab, bilang Panginoon? biqada'ihi wa qadarihi. Nang ibig sabihin yun, sa kanyang mga itinakda niya sa atin. أحد العلماء يا إخوان مسجون الآن يقولون له وقع بس مجرد توقيع إنك تخرج ما تتكلم يقول لا 30 سنة له يقولون بس اخرج دحين نخرجك بس هذه الورقة توقع تعهد إنك ما تتكلم أبدا في الحق يقول لا فلما جاء قالوا له لك أنت بعد 20 سنة جابوه تكلموا معه قال لك 20 سنة الآن على هذا قال والله لو أعطوني الدنيا بما فيها من نساء وبنين وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة أنا أعطيهم نص كلمة مو كلمة كاملة والله ما أعطيته نص شطر كلمة يقول Isa daw sa mga ulama dito na mahigit na 30 years na nakakulong. هم يبغون الوقت Nakakulong. إنه ما يتكلم لا Kasi maraming mga ulama dito na nakakulong. Okay. Wala siya, pinapirma lang. Nakasunduan. Pumirma ka lang. Ngayon, lalabas ka na kaagad. Ang nasa kasunduan, na huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita. Basta't labas, huwag na siyang magsalita. Sabi niya, tinanggihan niya. Wallahi, sabi niya, kahit pinapirma niya ako, kalahating salita lang, hindi pa kumpletong isa. Kalahating salita lang, hindi ako pipirma. Natatahimik ako. Kahit ibigay pa sa akin ang lahat ng yaman dito sa mundong ito. Nakulong siya. Ha? Nakulong siya. Bakit ang ulang kandidato stats? Yung detalye sa mga dahilan ng mga pagkakulong ng mga ulama dito sa kingdom, hindi lang dito sa kingdom, napakaraming mga naturing ng mga Muslim na mga bansa. Siguro maunawaan natin ng malinaw yun kung alam natin ano ba ang realidad ng ating relihiyon. Kung tinuturing mo lang na ang Islam ay walang kaibahan sa iba pang mga relihiyon, kagaya sa Christianity at lahat ng mga siktang Kristiyano, hindi mo talaga maunawaan yun. Ibig sabihin sa amin, yun yung nangyayari ngayon. Yung parang walang kaibahan. Kaya may natutulog. Siyempre, karaniwan lang talaga sa mga pinuno ng bansa, doon sa mga reliyoso na mga scholar. Yun ang pangunahin nilang pinaghihinalaan. Para bang sila ang panganib sa kanilang kapangyarihan. Ganun palagi ang mentalidad nila. Ha? Hindi lang sa harap. Kaya mapansin ninyo, ang mga ulama dito, kung magsalita yan,